7 tao na nagkaroon ng superpowers matapos ang isang aksidente. Number 7, Jason Paget. Bago ang kanyang injury, si Paget ay isang typical na jock at hindi pa lumampas sa pre-algebra ang kanyang nalalaman sa math. Ngunit noong siya ay 30 taong gulang, siya ay brutal na sinipa sa ulo. Kinaumagahan, nagising siya na ang kanyang mundo ay puno ng complex mathematical formulas. Nakikita niya ito sa lahat ng dako. Sinimulan niyang iguhit ang mga bagay na kanyang nakikita at sa pamamagitan ng acquired savant syndrome, nagkaroon siya ng kakayahang makita ang mga mathematical formula sa anyo ng geometric shapes. Kahit na may bahagi ng kanyang utak na nasira, may iba pang hindi gaanong nagagamit na parte ng kanyang isipan ang naging aktibo at nagbigay sa kanya ng mathematical genius abilities. Hindi sigurado ang mga scientists kung permanenteng magtatagal ang kanyang kakayahan, pero kung nagkaroon siya ng structural changes sa kanyang utak, malamang ay habang buhay na niya itong taglay. Number 6, Ken Walters. Si Ken Walters ay dating engineer na nakatira na lang sa benefits matapos siyang maparalisa sa isang heroic accident. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, lalo pang lumala ang kanyang buhay nang siya ay magkaroon ng stroke sa kanyang tahanan noong 2005. Ngunit may hindi inaasahang epekto ang kanyang cerebral hemorrhage. Nagbigay ito sa kanya ng bagong artistic abilities. Matapos ang stroke, biglang naging artist si Walters kahit na noon ay wala siyang interes sa sining. Sinimulan niyang gawing digital art ang kanyang simpleng doodles at sa edad na 51, nakagawa pa siya ng sariling software na agad binili ng gaming company na EA Games. Number 5, Magneto Kid isang araw. Ang 13 taong gulang na si Nikolai Kachenko ay naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan nang siya ay makuryente matapos mahawakan ng isang sirang electric wire sa poste ng ilaw. Napalipad siya sa kalsada pero nakauwi pa rin sa kanila. Kinabukasan, nadiskubre niya na metal objects ay kusang dumidikit sa kanyang katawan at mga kamay. Dahil sa kanyang electric shock, tila nagkaroon siya ng isang kakaibang superpower. Ngayon, siya ang pinakasikat na bata sa kanilang paaralan dahil madalas siyang hilingin ng kanyang mga kaklase na ipakita ang kanyang abilidad. Number 4, Tommy McHugh. Noong kabataan niya, si Tommy McHugh ay isang petty criminal at heroin addict. Ngunit noong siya ay 51 taong gulang, nagkaroon siya ng stroke sa magkabilang bahagi ng kanyang utak na nagbago sa kanyang personalidad. Matapos siyang makalabas ng ospital, hindi na siya muling nakalakad. Hindi rin niya alam na kailangan niyang kumain. Pero nang makauwi siya, biglang nagkaroon siya ng isang matinding urge na lumikha ng sining. Sa kabila ng kawalan niya ng artistic background, nagkaroon siya ng hindi mapigil na compulsion na magpinta at lumikha ng sining. Sa loob ng maraming taon, nagpipinta siya ng 18 oras araw-araw, 7 araw sa isang linggo, hanggang sa siya ay pumanaw noong 2012. Number 3, Derek Amato. Noong 40 taong gulang si Derek Amato, tumalon siya sa shallow end ng isang swimming pool at nabagok ang kanyang ulo sa ilalim. Maliban sa concussion at amnesia, nadiskubre niyang nagkaroon siya ng hindi pangkaraniwang musical ability. Dahil sa kanyang head injury, nagbago ang kanyang utak at nagkaroon siya ng acquired savant syndrome. Ngayon, napakahusay niyang tumugtog ng piano na parang isang virtuoso, gamit lamang ang mga melodies na dumadaloy sa kanyang isip. Number 2, remembering too much, isang anonymous young woman ang nagsiwalat kamakailan kung paano siya nagkaroon ng advanced mental abilities matapos ang isang aksidente habang nag-ski vacation. Bagamat nagkaroon siya ng headache at fractured collarbone, hindi siya nakaramdam ng dizziness or nausea at nagpatuloy lang sa kanyang pag-ski. Ngunit sa mga linggo pagkatapos ng aksidente, bigla niyang napansin na nag-iba ang kanyang vision perception at memory. Ngayon, kaya niyang tandaan ang bawat lugar na kanyang napuntahan ng may matinding accuracy. Hindi lang iyon, kaya rin niyang gumuhit ng perfect diagrams ng bawat gusali at istruktura na nakita niya mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Number 1, Tony Sikoria. Noong 1994, si Tony Sikoria, na noon ay 40 taong gulang, ay tinamaan ng kidlat malapit sa Albany, New York, habang nakatayo sa tabi ng isang public telephone. Sa isang iglap, nakita niyang nakahandusay ang kanyang sariling katawan at napapalibutan ito ng isang bluish-white light. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Pero mabuti na lang at may isang babaeng naghihintay sa telepono ang nagbigay sa kanya ng CPR at nailigtas siya.
Matapos ang insidenteng ito, isang kakaibang pagbabago ang nangyari sa kanya. Wala siyang anumang interes sa music noon, pero 3 buwan pagkatapos na siya ay sumiklab ng lightning, naging obsessed siya sa pagtugtog ng piano at composing music.